Eto, mga sangkay, si Leviste ay may inamin ngayon at tingnan po natin mga sangkay. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito, pag-usapan po natin itong si Leviste na mayroon pong impormasyon, mga sangkay, na isiniwalat. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? May good news tayo, guys. Tayo po ay 1.6 million subscribers na. Ibig sabihin, 100,000 na naman po ang naidagdag dito sa ating YouTube channel ng mga subscribers. Alright? So maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. No? I-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood, syempre sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay! Ito na nga ang impormasyon, mga sangkay. Tingnan po natin. Ayan. Shoutout pala sa lahat ng solid sangkay. Comment down below, hashtag solid sangkay. Okay? Para syempre magkakilala po tayo. Inamin ni Batangas Representative Leandro Ligarda Leviste na sarado na ang solar para sa Bayan Corp or SPBC, ang kumpanya na binigyan ng 25 years congressional franchise upang magtayo at mag-operate ng microgrid sa malalayong lugar. So anong nangyari? Bakit sarado na? Alam niyo, kung hindi po ito inungkat, mga sangkay, ni Ombudsman Remulla, hindi po ito malalaman natin. Guys, so ulitin ko, binigyan po sila ng 25 years na franchise. Anong nangyari? Ngayon, tingnan natin ang balitang to. Sabi, pababayarin daw po ng ilang bilyon yun, mga sangkay. Ngayon, ayon sa balita, inamin niya mismo inamin ni Batangas Representative Leandro Ligarda Leviste na sarado na ang solar para sa Bayan Corp, ang kumpanya na binigyan ng 25 taong congressional franchise upang magtayo at mag-operate ng microgrid sa malalayong lugar. Sa panayam ng award-winning television host na si Pinky Webb, grabe naman identity, sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Leviste na matagal nang hindi nag-ooperate ang naturang kumpanya. Anyari? Ngayon, sabi dito ni Leviste, so there's actually no franchise. If I'm not mistaken, that really would have any effect on anyone at this point. And what I actually learned from that is it's very difficult to start a new endeavor in the Philippines because of the red tape o regulatory requirements. So, ito yung mga reason niya, mga sangkay. Ito yung mga reason ni Leviste. Ngayon pa naman, mga sangkay, nababalitaan po natin na mukhang pagbabayarin daw po si Leviste kasi meron pong hindi natupad sa usapan, mga sangkay. Bilyong-bilyong pera ang ipapabalik. Ito, nang tanungin ni Webb kung kailan nagsara ang kumpanya, sinabi ni Leviste na mga 4 na taon na ang nakararaan. Ang kumpanya ay binigyan ng Kongreso ng prangkisa noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni PRRD. Nako. Yun lang. Dito siya madadali, mga sangkay. Kita niyo ang nangyari. Binigyan ng prangkisa nung panahon ni PRRD. Tapos 4 years ago, 2026 pa lang ngayon 4 years ago, nagsara. Anyari. So wala talaga, mga sangkay. Walang kinahinatnan. Nakita po ninyo, mga sangkay, yung, di ba, meron pong parang inauguration ata yun, mga sangkay, si PRRD at saka si itong si Leviste. Pambihira.
Anyari. Tapos wala naman pala mga sangkay kahihinatnan. Kaya ngayon, yung mga atake kay Leviste, kumbaga, I know, may mga reasons sasabihin nila mga sangkay na, hindi, kasi ano yan eh, yung mga atake kay Leviste dahil yan sa Cabral Files. Kasi isinisiwalat ni Leviste yung katotohanan. Actually guys, may ano pa yun, may sabit yun eh. Bakit ngayon lang nilabas? Kung kailan wala na sa Cabral. Tiniming talaga. Kung kailan buhay pa siya, hindi po nilabas. So, doon pa lang mga sangkay, may problema. There was a law that was passed in 2022 that superseded the franchise, which was approved in 2019. And frankly, sabi ni Leviste, I think there's no more public interests as regards this topic, and the public would want to know more about the flood control investigations. Hindi din. Kailangan malaman yan. Kasi binigyan kayo ng prangkisa eh. Ang dami sanang natulungan ng mga barabarangay, di ba? Ang dami sanang natulungan ng mga liblib na lugar kung ito po ay naisakatuparan mga sangkay ang pambihira. Ipinunto naman ni Webb na ang issue ng Solar Philippines na pinatawan ng 24 billion penalty ng Department of Energy ay isa ring mainit na paksa sa bansa. Oh. Totoo yun, mga sangkay. Totoo yun. Kaya ngayon, gustong patawan si Leviste. Mukhang uubusin talaga yung pera. 24 billion. O, yun, o. Itinayo ni Leviste ang Solar Philippines Power Project Holdings noong 2013. Sumunod nitong itinayo ang Solar Philippines New Energy Corp at ang SPBC. Ibinenta ng SPPHI or Solar Philippines Power Project Holdings Incorporation noong 2023. Binenta nila mga sangkay sa Meralco Power Gen noong 2003. Alam nyo, parang napagtripan lang tayo mga sangkay, no? Matindi to. Isipin nyo, bilyong-bilyong pera ang pinag-uusapan dito. Anyari? So dito, at least, siya na po mismong umamin. Si Leviste, ito nga nakakatawa mga sangkay. Meron po siyang post dito. O, tingnan po ninyo. Sinabihan ako ng mga nagpapa-atake sa akin ay mga taong malapit kay Garjola. Ito lahat ng to, mga kwento-kwento lang eh. At iba pang DPWH contractors na tinatamaan ng mga inilalabas ko. Ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensya sa mga nag-iimbestiga. Bakit niya inaano mga sangkay? Kumbaga parang sinasabi niya itong Garjola na to ay hindi po iniimbestigahan. Sa totoo lang mga sangkay, 'di ba? Si Garjola ngayon ay yung kayamanan niya na ilang bilyon, I think 200 billion or 400, hindi, nasa 400 billion na daw po yung kinita ata nun, mga sangkay. Ngayon, ayon sa report na inilabas, na-freeze na daw po. So ngayon, anong pang inangak-ngak ni Leandro Leviste? 'Di ba? Eto, tingnan po natin mga sangkay. Kasi lagi po niyang nililihis eh. Pag siya naiipit, babalik pa rin siya sa kanyang pinaglalaban samantalang di niya nilabas yan nung buhay pa si Cabral. Ito. Hanapin natin. Oh, ito mga sangkay, oh. Tingnan po ninyo. Kasama dito yung kay Garjola eh. Ayan. Maliban dyan, eto pa, mga sangkay. Ewan ko ba't ano pang inangak-ngak dito.
Para lang malaman ng mga Pilipino. Ayan, no? Over 1,000 bank accounts of contractor Edwin Garjola frozen by AMLAC or AMLC. So, anong ginangak-ngak pa ni Leviste? Ito na nga ang ginagawa ng pamahalaan. Ginugulo niya, mga sangkay, yung pagtugis ng pamahalaan dito sa mga kurap. Ano ba yung agenda ni Leviste, mga sangkay? 'Di ba? Kakabukingan tayo dito. Ayun, no? 1,000 mahigit na mga bank accounts daw po ni Edwin Garjola. Freeze na. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Ayan, oh. Umami na po si Leviste. Ayan. Matagal na palang sarado po itong solar para sa bayan. Pambira. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.